good morning everyone. So for today's video ay may lakad tayo. Pupunta tayo ng Cubao. Dito ako dumadaan guys sa Road 1 kasi maluwag dito, no? So yung mga patungong pwede kayo dito dumaan sa Road 1. Pag galing kayo ng Quirino, ay ng Mindanao Avenue, sorry. Pag galing kayo ng Mindanao Avenue, pwede kayo dito dumaan sa Road 1 tagos ng Circle. Kasi dito maluwag talaga dito, kukunti lang yung sasakyan dito kaysa doon ka dumaan sa may Trinoma. Mapapatagal ka kasi madami ang volume ng sasakyan doon. So ito yung patungong Circle. Ayan, dito tagos sa may Visayas Avenue. Ayan, Visayas Avenue na to guys. Ayan, ito yung Visayas Avenue. So tagos nito Circle. Ngayon, kung patungong Cubao ka, pwede kang dumaan sa may Kalayaan Avenue. Mamaya ituturo ko sa inyo guys. Pwede kang dumaan ng Kalayaan Avenue tagos ng Aurora Boulevard. Yun. Tapos pwede kang dumaan doon sa may Anonas. Patungong Cubao na yun. O rider doon ka sa may Aurora, baybayin mo yung LRT from Santolan going to Cubao. Ayan, papasok na tayo dito sa may tinatawag na Circle. So dito guys, konting ingat-ingat talaga dahil madami ang sasakyan dito. Uy, may tricycle dito nakakapasok. Pwede pala dumaan dito ang tricycle sa highway. Ngayon lang ako na may tricycle palang dumadaan dito. First time kong nakita nga may tricycle dito, ano. Ang alam ko bawal yan eh. So nakakapasok pala sila dito. Dapat ipinagbabawal yan kasi delikado yan dito. So nakikita nyo naman yung volume ng sasakyan dito, napakadami, no? Kasi ito yung Circle. Dito lahat ng mga sasakyan patungong Quezon papuntang East Avenue. Yun. Visayas Avenue. Ayan o, Quezon Avenue guys. Ayan. Ayan. Yung mga galing Quezon Avenue dito, ayan, papasok din dito sa Circle. So talagang masikip ang daloy ng sasakyan dito. Kaya kunting ingat-ingat at left and right side mirror mo, talagang pagganahin mo ang iyong mata. Kailangan lagi kang nakatingin sa side mirror na baka mamaya pag change mo ng lane ay mabangga ka or ikaw ang makasagi, no? Yan. So ito broken line, no? Pwede tayo dito mag-change ng line patungong Kalayaan Avenue. So ito yun guys. Yan, Kalayaan Avenue. Yan. Dito mo rin guys makikita yung DHSOD. Ito yung DHSOD. Ito yung kuhanan ng license, tubusan ng mga license. Yan. Yan yung tubusan ng license dito. Ito yung papasok ng gate 3. Yan.
Yung G3 na yan kinukuhanan ng license. Kapag ikaw ay nahuli sa Quezon City, dyan mo kukunin yung license. So ito naman, Bureau of Fire. Yan, dikit-dikit yan sila dito guys. Ayan, National Government Office Builders. Pag kumuha ka ng permit dito sa may mga building permit, yan dito. Ayan, Philippine Red Cross dito rin. Yan, ito yung Philippine Red Cross dito, yan sa may Kalayaan guys. Yan, Philippine Red Cross, katabi ng Shell Station. Ayun, sa mga hindi pa dyan nakakalam sa D8 Sud. Ayan, dito yan sa may Kalayaan guys. Yung mga president dyan ng Homeowner Association, mga opisyalis na hindi pa nakakalam ng D8 Sud, dito po yan sa Kalayaan. Pero by region ata ang pagkuha ngayon ng certificate, ano, magparehistro by region. Kasi kami region, ano ba ang sakop ng ano, region 3 ba? 8 Pampanga. Kasi Pampanga kami nakabis. Pampanga. So di ko natandaan yung kung anong region yung Pampanga, no? Mamaya si-search natin sa Google. Parang di ako magkakamali, region 3 o region, parang region 3 ata. Parang ganun. Sorry, malimutin na tayo. Ayan, pag pumunta ka ng Cubao, dito ka sa Kalayaan kasi medyo libre ang traffic dito. Tapos pagdating dito sa may Matalino Street, papasok ka. Yan, papasok ka dito sa may Matalino Street, going to ano na to guys, Aurora. Ito yung mga shortcut dito. Pwede ang 4 wheels dito. Kung naka 4 wheels ka, pwede ka dito. Ayan, dito tayo sa may Matalino Street. Pwede rin doon sa may Biluna guys, pero ito yung mas malapit. Makikita nyo naman na tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan dito. Although mabagal, pero tuloy-tuloy. Kasi hindi ka naman pwedeng tumakbo ng mabilis dito, gawa ng parang residential area din ito. Hindi naman ito national road. Yan, dahan-dahan lang dito. Kasi minsan may mga biglang tumatawid dito guys. Kaya konting ingat tayo sa mga tumatawid na yan. Dahil mayroong mga tumatawid, mga pedestrian na hindi rin minsan nag-iisip, na akala mo ay pagtawid nila ay safety na sila. Ngunit din nila naisip na mayroong kapahamakan na nag-aantay sa kanila. Kaya tayong mga motorista, payo ko lang, kapag mga ganyan, yung mga traffic, kailangan maging maingat tayo. Kasi yung nakahinto yung sasakyan, biglang may pumasok na pedestrian, biglang tumawid, sumulpot, mabubulaga ka, naku, delikado po yun. Although kasalanan ng tumawid dahil sa bigla niyang pagtawid na hindi man lang tumingin sa kaliwat kanan,